Hello, brothers and sisters. Welcome to my channel. Biblia ang sasagot. Lahat ng mga katanungan, Biblia ang sasagot. Kasama po natin si kapatid na Brother Eli Soriano. Ang lahat ng mga katanungan, sasagutin ng Biblia. Kasama natin din si kapatid na Brother Daniel Rason ng Members Church God International. Pakinggan po natin ang isang kapatid na nagtanong. Nandito tayo sa Araneta Coliseum. Tanong, natitiyak ba ninyo ang Biblia ang binabasa mo ay tunay ng salita ng Diyos at tama sa original na translation sa Greek? Pangalawa, who made the Bible? Yan ang tatalakay natin sa paksang ito sa Araneta Coliseum Bible Exposition. Balikan natin ang Araneta Coliseum, kapatid na Don Capulong, kapatid na Daniel. Dito po sa aming lugar, ang magtatanong po ay isang 89 anyos na Katoliko, taga Kabuyaw, Laguna, kapatid Romeo. Sige po kapatid, nandiyan na po si Brad Eli. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan kong Pilipino at taga-bansa. Sa kasaysayan, ang ama ay nagsugo. Pumasok siya sa laman. At ang sabi, ako at ang ama ay iisa. Ako ang magtatayo ng aking iglesia. Isang pagkakataon pa, nakapanig ang mga pintuan sa kasalukuyan, nagpupulong o nagsama-sama ang mga apostoles. Sa madaling sabi, nakapaniid ang lahat ng sasaraduhan. Ang tanong, sino ang nagsasalita? Katanungan ko po yung ganito. Ako ang ama ay iisa. Itatanong ko lang ho. Ako ay magtatayo ng iglesia. At siya'y pumasok. Pinasalat niya ang kanyang figura na salat. At na siya ay umakyat ang figura. Ano ang nagsalita? Espiritu o tao? Isa pa, kung maaari, pakiusap extra. Kailan nagsisimula ang isang araw? Sa buong isang araw o sa isang buong magdamag? Yun lang po at maraming salamat, kapatid na Brother Eli Soriano. Salamat din po kapatid sa iyong pagdalo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Una kapatid na Romeo, ang araw ay nagsisimula sa gabi. Sa reckoning ng Biblia, ang araw po or a day ay nagsisimula sa gabi. Basahin po natin ang Henesis, Kapitulo 1, versikulo 5. At tinawag ng Diyos ang liwanag ng araw, at tinawag niya ang kadiliman ng gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Una po yung hapon. Paglubog po ng araw sa hapon, yun na po ang umpisa sa mga Hudyo ng panibagong araw. Hindi kaya po sa atin, ang umpisa ng sa araw, alas 12 ng hating gabi po. Hindi po. Sa Hudyo po, sa reckoning ng Biblia, ang mga Hudyo ay bibilang sa araw. Paglubog ng araw, tapos na po isang araw. Mag-uumpisa na yung panibagong araw.
Sa hapon po yun. Kaya sabi po sa Biblia, nagkahapon, nagkaumaga ang unang araw. Yun pa sa isang yung tanong na sino ang nagsasalita? Alam nyo mga kapatid, ang Panginoon ay nagkatabang tao, yung anak ng Diyos na dating nasa sinapupunan ng Ama, ay pinanganak ng Ama yun. Nanganak ang Diyos mismo Ama. Basahin natin ang 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ay ipinanganak niya pa yung anak. Ang nanganak yung Panginoong mismo. Bakit niya ipinanganak? 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang buktong na anak nang nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang nakakakilala sa Ama, yung anak nang nasa Kanyang sinasapupunan. Pero kung sa sinapupunan ng Ama, ipinanganak siya ng Ama, inuluwal. Dati siyang bahagi ng Diyos Ama. Binigyan siya ng Kanyang sariling kalagayan. Ipinanganak siya para maintindihan mo kapatid. Si Adan, nang gawin ng Diyos, Adan lang. Pero kumuha siya ng tadyang, kinuha niya si Eva. Kaya si Eva ay galing sa tadyang ni Adan, ayon sa Biblia. 2:22 ng Henesis. At ang tadyang na kinuha ng Panginoon Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At tinawag nila niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya kitatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Siya ang babae galing kay Adan, ang anak galing sa sinasapupunan ng Ama. Ipinanganak siya ng Ama. Basahin natin ang patotoo. Sa Hebreo Kapitulo 1, ganito po ang ating mababasa sa 5. Sapagkat kanino man ang mga anghel, sinabi niya kay Aman, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama. At siya'y magiging aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Ang sabi ng ama sa kanya, kailan po kaya nangyari yung pagkapanganak ng ama doon sa anak? Basahin po natin ang 17 ng 5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatian ang aking tinamo sa iyo. Bago ang sanglibutan ay naging gayon. Siya pala ay nagtamo ng kaluwalhatian bago ang sanlibutan ay naging gayon. Kaya hindi pwede si Kristo ay tao. Kasi wala pa pong tao, wala pang mundo. Ipinanganak ng Ama yung kanyang anak. Galing sa kanyang sinasapupunan. Sabi niya, luwalhatiin mo akong Ama. Nang kaluwalhati aking tinamo sa iyo. Bago ang sanglibutan ay naging gayon. And now, Father, glorify thou me with thy ransoms, with the glory which I with thee before the world was. Before the creation of the world, He is received glory from the Father. Ang kaluwalhatian naggaling sa Ama, tinanggap niya. Ano ba yung kaluwalhatian tinanggap niya sa Ama? Bago ang sanlibutan ay naging gayon. 5:5 ng Hebreo. Gayon din, si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya ay nagsabi, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking naging anak ngayon. Iyon, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking naging anak ngayon. Ngayon po, nangyari po yan, wala pang mundo. Kaya wala pa ang mundo ay may amag na may ama na Meron ng ama, yung saka yung anak. Basahin natin ang Kawikaan 34. Sino ang bumaba? Sino ang pumisa ng mga hangin ng mga dako? Sino ang mga nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sino nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? Ano ang kanyang pangalan ng kanyang anak? Kung iyong nalalaman, sino ang nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa? Who established the ends of the earth? What is His name?
And what is son's name? If thou can still. Ibig sabihin nang gawin ng langit at lupa ay may mag-ama ng umiiral. Doon pa sa eternity. Umiiral na yung anak, ipinanganak na ng ama. Yung kanyang buktong na anak doon sa kawalang hanggan. Ang katunayan, basahin natin ang 5:2 ng bikas. Ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata na maliit kung lumagay sa libu-libong ng Huda. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbutahatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Yung ipinanganak sa Bethlehem ng Judea, ang pinagbuhatan niya mula pa ng una, mula ng walang hanggan. Yan ang ating Ama Panginoong Hesukristo. Kaya ang masasabi ko doon sa tanong mo, kapatid, sino ba yung anak? Yung po yung ipinanganak ng ama bago pa ang tinayo ang sanglibutan. Yung anak na yon ang isinugo ng ama sa lupa. At yung anak naman yon ang nagsabi na itatayo ko ang aking iglesia. Pero tanongin natin yung anak. Nagsasalta ba siya? Kanino yung sinasabi niya? 12:49 ng 1. Sapagkat kayo'y hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili. Kung hindi ang ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos. Kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Sabi ng anak, hindi ako nagsasalita sa sarili ko, sabi niya. Kung ano ang pinapasabi ng aking ama, yun ang sinasabi ko. Yung amang nagsugo sa akin, nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin, kung ano ang dapat kong salitain. Kaya yung sabihin niya, itatayo ako ang aking iglesia ng Diyos yun. Kasi salita ng ama yun. Sana naunawaan mo, kapatid, na Romeo Cruz, pagpalain ka ng Panginoon. Yan po ang ating nandito sa Araneta Coliseum, mga best Eli Soriano, best answer sa mga katanong natin mga kapatid ng mga brothers and sisters. Lipat po ulit tayo dito sa Araneta Coliseum. Kapatid, Rick Reseg, go ahead, please. Ang isang magtatanong po ay isang 78 years old na Catholic mula sa Makati. Narito po si Mr. Roger Caridad. Natitiyak ba niyo ba ang Biblia ay binabasa mo ay tunay na salita ng Diyos at tama sa original na translation of Greek? Pangalawa, who read the Bible? Doon mo sa tanong ng kapatid mo natitiyak ko ba ang binabasa kong Biblia ay galing sa tama sa original Greek? Lahat ng Greek version meron ako, kapatid. Yun ang unang sinasabi sa iyo. Sa aking computer, ito ang 120 version ng Biblia. Lahat ng version ng Katoliko, yung tinatawag na Do I Raise version, yung Magandang Balita Biblia, at saka yung Vulgata Latina, nandito yung sa Biblia ko, at higit sa lahat, yung mga Greek and Hebrew translations of the Bible ay far back as the Codex Sinaiticus, meron ako nun. Kaya natitiyak kong yung binabasa ko ay salita ng Diyos. At hindi lang naman yun ang paraan para matiyak mo ang binabasa mo salita ng Diyos. Mararamdaman ng isang nagbabasa kung ang binabasa niya ay kasinungalingan o katotohanan. Yung kasing salita ng Diyos, may espiritong daladala yan . Ipaparamdam sa'yo kung talagang yung binabasa mo ay salita ng Diyos. 1:63. Basahin natin, kapatid na Daniel. Ang espiritu nga ay bumubuhay sa laman ay walang anumang pinakikinabangan. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Ang salita ng Diyos, espiritu yan, kapatid. Mararamdaman ng espiritu. Nararamdaman mo ang salita ba ng talaga ng Diyos o inimbento lang na kahit sino.
Yan ang aking katiyakan at hindi lang yung ang mga translation na sinasabi mo ang pinagbabantayan ko. Mas matatanda pang translation ang sinasaliksik ko para matiyak ko na ang binabasa ko talaga, ang pinaniniwalaan ay salita ng Diyos. Yun ang unang mong sagot ko sa unang mong tanong. Ngayon sabi mo, sino ba ang nagsulat ng Biblia? Alam mo mga kapatid, sa tanong na yan, maraming sagot. No? Unang-una, anong sulat ang Diyos? Basahin natin ang 31 ng Jeremias. Versikulo 31. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sambayan ng Israel at sa sambayanan ni Judas. Ni Juda, hindi hayon sa tipan na ipinagtitipan ko sa kanilang mga magulang sa araw ng aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto ng aking tipan ay kanilang isinira. Bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Kung hindi ito ang tipan ng aking ipagkikipagtipan sa sambayan ni Israel, pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang mga puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Ang pangnahing sumusulat ang Diyos Kung matatandaan mo, yung 2 tapyas na bato, sinulatan ng dariri ng Diyos doon sa Exodo 31:18 at ang kanyang binigay kay Moises pagkatapos ng makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai. Ang 2 tapyas na bato ay tapyas na patotoo na sinulatan ng dariri ng Diyos. Kaya kung tanong mo sino ang nagsulat ng Biblia, ang paunahin ang Diyos. Pangalawa, ang mga propeta gaya ni Moises, inutusan siya ng Diyos. Si Isaias, inutusan siya ng Diyos. Isulat mo. Ang mga asulat mo, inutusan ng Diyos. Basahin natin ang unang Korinto 14:37. Kung iniisip ng ninuman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kinilalanin niya ang mga bagay na nainanyo'y isinusulat ko sa iyo na parang utos ng Panginoon. Mga apostol, inutusan na sumulat. Hindi lang basta nagsulat. Inutusan sila sumulat. Unang Juan 3-4. Yaong aming nakita, narinig, ay siya rin aming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo'y may pagkakisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. At ang mga bagay na ito ay aming isisusulat upang ang ating kalagalakan ay malubos. Sa makatuwid, nasagot na natin sa Biblia yung pangunahing 2 tanong ng kapatid ng ating Roger. Nakakatiyak ba ako? Ang binabasa ko ay nabasa ko ay sila original Greek. Nakakatiyak ako kapatid. At pati yung espiritu nararamdaman ko ng Biblia. Sino suma sa Biblia? Una ang Panginoon Diyos, panga-propeta, panga-apostol. Kasibot tayo kapatid na Tobias. God, magandang gabi. Diyan sasama sa Diyos na kapatid na Eli at kapatid na Daniel at mula po dito sa Cebu City na magtatanong po dito ay isang Cebu City si kapatid na Aldeli Pansakala. Isa po siya ang 7-day Adventist. Sige po kapatid na Adeli. Pwede po kayong tanong kay Brother Eli. Ang tanong ko lang po ay bakit po ba ikapito ang Sabado sa aming pagpapahinga? Alam mo, yung ikapitong araw, kaya ang mga Adventista niyan, nagpapahinga ng ikapitong araw, kumuha sila ng utos na hindi para sa kanila. Hindi naman para sa kanila yung mga Pilipino yan. Hindi naman para sa Amerikano yan Ang pagpapahinga ng ikapitong araw ay para sa mga alipin sa Ehipto. 115 ng Deuteronomio. At inyong alalahanin, ikaw ay alipin sa lupain ng Ehipto.
at ikaw ay nilabas ng Panginoong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't inuutos sa iyo ng Panginoon ng Diyos na ipangiling mo ang araw ng Sabat. Palang inutos sa kanila ay inaalipin sila sa Ehipto. Ang basahin natin sa Cebuano. Ug hinindumi nga na ulipon ka sa yuta sa Ehipto. Ug na ang Ginoo namong Diyos nagkuha kanimo gi ganito pinagi sa kamot na usgan. Ug bugton nga tinyod tugni ya ang ginay mong Diyos nagsugo kanimo. Bantayan mo ang dilaw ng ipagulay. Ayon. Tugod niyan dahil dito ang Ginoong imong Diyos tugod ni ana dahil saan? Hinumdumi nga naulipon ka sa yuta sa Ehipto. Tugod ni ana ang Ginoong imong Diyos nagsugo kanimo ng batayan mo ang adlaw ng igpalulay. Therefore, the 7-day rest was commanded by God to those who were before slaves of Egypt for 430 years without rest. Without rest. They are in hard labor for 400 years. Let us read in the book of Exodus 12:40. Now, the journey of the children of the Israel who dwelt in Egypt was 430 years. And it came pass of the end of the 430 years, even the south say it came to pass that all the hosts of the Lord went out from the land of Egypt. And sin Cebuano karon ang panahon nga ang mga anak ng Israel migpuyo sa Ehipto ug pagkados katuan katuwig. O gitamo katapusan sa upat tagatus katugtuwig bisan sa maog adlaw nahitabo na ang tanan ng mga panahon sa Ginoo milugag ikan sa yuta sa Ehipto. There were slaves for 400 years. Pagkaraan noon, nilabas sila doon, binigyan sila ng day of rest. At yun ay para sa kanila, para hindi sa Kristiyano yun. Ang Kristiyano, meron tayong rest, but not the rest of the body. It is the rest of the soul. Pagpapapahinga ng kaluluwa. Basahon nato sa Mateo, Hermano Daniel sa 11:28 sa Mateo, sa Tagalog. Magsaparito sa akin kayong lahat na nagpapagal at nagpipigyatang luha at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Mag-aral kayo sa akin sapagkat kayo maamo at mapakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kahipanginahan ng inyong mga kaluluwa. Sa Kristiyano, ang kapahingahan ng kaluluwa. Paghuhulay sa kalag. Pahulag sa inyong mga kalag. Hindi katawan. Yung sa Israel, pagpapahinga ng katawan yon, ng laman. At yon ay pansamantala lang, hindi forever na batas yun. 9 Gs ng Hebreo. Palibas ay paratunang lamang na ukol sa laman na inatang ng hanggang sa panahon ng pagbabago. Gaya ng mga pagkain at inumin at sari-saring paglilinis. Basahin natin sa Cebuano. Saglits uban sa mga kalanon, mga ininom, mga nagkakailaing-laing na paghugas na mga tumalanon ng lawas noon. Nga ginapuman ng tuod sa panahon sa pagpapag-og yan. Hindi forever yung batas na yan sa Israel. Binago yan sa pagdating ni Kristo. Kaya ngayon, ang ating rest
ay rest of the soul, hindi na kapatid sa Sabado. Sana naunawaan mo. Pangalawa ko pong tanong, Brother Eli, sa akong nahibuan na dili ang pagkaon o bagbawi kay di kuno mahugaw, mausap, pikas ng kuko. Yung pagkaon o yung kalamno at tinatawag ni Pablo, I want to repeat that verse 9 of the 10 of the books of Hebrew. Saglit uban sa mga kalanon, mga ilimnon, mga nagkailalaing-laing na paghugas, mga tumalanon ng lawas nun, na ginapot mo man ng tod sa panahon ng papapag-og-bago. Nababago yan pagdating ni Kristo. Yung bawal sa Israel, bawal ang baboy, bawal ang hipon, bawal ang mga walang kaskis, binago na yon ni Marcos 7:19 sa Cebuano. Kay walang makasulod sa iyang kasing-kasing, kung dili sa tiyan. Nud nagugulat, nagdapit, naghilit. Kinikigon niya nga nanghimong malinis na tanang makaon. Pasinin mo mga kapatid Kinikiod niya nga nagahimong malinis sa tanang makaon. Kaya na pagdating ng bagong tipan, yung bawang sa Israel, hindi na bawal yun. Basahin natin sa unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 4. Kay ang tanan nagbuhing binuhat sa Dios maayo, ug walay bisan unsa sa ikalagsway, kung kadawaton mga pasasalamat. Kay ini gibalaan o gilinis, pinaagi sa pulong sa Dios sa pagampo. Kaya sa panahon ngayon, kain ka na ng baboy. Kapatid, paminsan-minsan pwede. Kahit hipon, kahit galunggong, huwag ka matakot doon sa pastor mo dahil yung aray hindi naman totoo. Salamat sa iyo, kapatid. Naaldaling pagpalain ka ng Panginoon Diyos. Salamat po. Dagdahan salamat sa mga Cebuano. Balik tayo ng Karaneta Coliseum, kapatid na Dadino Hilario. Go ahead. Salamat po sa Diyos, kapatid na Eli, kapatid na Daniel. Magtatanong po ay dito ay isang INC member, si Mr. Rosito Perez. Brother Eli, ang unang-una po ay radyo ko lang po kayong unang naririnig. Pero ngayon ay nagpapasalamat ako. Kahit po sa widescreen ay nakikita rin po tayo. Ang unang-unang kong katanungan po ay, kung sakali ang isang tao ay umanib sa dating daan, meron po bang katiyakan na nasusulat sa Biblia na may mangakong kaligtasan? At ikalawa ay sa mga nagtuturo ng mga ebanghelyo ng Diyos ay nakasulat na sila ay may mga palatandaan na sila nga ay sinusugo ng Diyos. Yun lang po, Brother Eli. Salamat sa iyo, kapatid na Luisito. Ang unang-una, ang iglesyang nasa Biblia ay ang Church of God, ang iglesia ng Diyos. Mababasa yan sa more letters 12 sintas ng bagong tipan, Church of God, which as the head of the purchase of his own blood. Yun ang sa Acts 20:28. Ngayon, sinasabi din yan sa 2 Corinthians chapter 1, verse 1. Pakibasa natin, kapatid na Daniel, si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo ng ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Kalakip ang lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Iglesia ng Diyos ang pangalan ng iglesia sa Biblia, kapatid, sapagkat tunay na may-ari ang Diyos Ama. Kaya ang pangalan, Iglesia ng Diyos. At yun ang nakapusulat sa Isaiah 43:7. Bawat tinatawag sa aking pangalan, at yaong aking nilikha ay sa aking kalwalatian. Yaong aking inanyuan
Oo, yung aking ginawa. At sa Diyos ay tinatawag na sa kanyang pangalan. Gaya ng iglesia o sa Diyos itinatawag sa kanyang pangalan. Ang iglesia ng Diyos ang nakasulat sa Biblia, yun ang dapat aniban ng tao na umaanib tayo sa iglesia, ang Diyos ang may-ari na itinayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Si Kristo ang pinababa ng Ama para ang iglesia ay matipon, pero ang iglesia ay talagang sa Diyos yun. Ang may-ari yun ang Ama. Basahin natin ang Hebreo 3:4. Sapagkat ang bawat may bahay ay may nagtayo. Bawat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. At lahat ng bagay ay may nagtayo. Pero ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Kaya ang may-ari ng lahat ng bagay, no? Ang katanungan Ngayon, ko po'y ganito. yun ang aaniban ng iglesia sa Epeso 3:6 Tatanong ko lang po kung na ang mga hintil ay tagapagmana at mga tagasangkap ng katawan at na mga may bahagi sa mga pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Mga hintil, lahat ng tao ngayon ay hintil. Labas sa Israel ng una, tinatawag na hintil. Gentiles are fellow heirs and members of the same body. Ang mga hintil ay tagapagmana, kasangkap ng katawan. Merong katawan na sasangkapan o aaniban. Alin yung katawan? Kolosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa mga tuwid bagay ng iglesia. Ang katawan ay iglesia at doon tayo sasangkap aanib. Ang aaniban ng tatanggap ng aral ng Diyos ay ang iglesyang nasa Biblia. Bati tayong mga hintil, ang dapat nating aniban yung iglesyang nasa Biblia, nakasulat, na pinamumunuan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang tanong mo kung aanib ka ba mayroon bang nakasulat na pangako na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam mo no, ang pangako na kaligtasan, buhay na walang hanggan ay hindi para sa iglesia lang. may question. Hindi naman aanib sa iglesia si Abraham eh. Tatanong ko lang po kung Maliligtas yun. Si Jacob, maliligtas yun. Wala naman din naman naanib sa iglesia yun eh. Ibas na labas ng iglesia yun. Lalo na ang kung sasabihin mo iglesia ay yung natatagsa sa Pilipinas. Para hatulan mo ang sweepingly. Napakalaking paghatol yan. Na pag nasa labas nila, sentensyado sa apoy, maharangas na hatol, mali. 4:12 ng Santiago, iisa ang tagapagbigay ng kautusan, hukom. Sa mga tuwid bagay ang nakapagliligtas at makapagwawasak. Datapwat sino ka, humahatol sa iyong kapwa. Sinisino eh. Kaya sinisino, sino ka para humatol sa iyong kapwa mo? Iisa lang ang hukom. At siya rin ang tagapagligtas. Sino kang hahatol-hatol? Lalo na kung ang nasa labas ng iglesia. Bawal hatulan yon. Yung nasa totoong iglesia, bawal hatulan yung nasa labas. 5:13 ng unang Korinto. Dadapwat ang mga nasa labas ay Diyos ang humahatol. Yon, ipaubaya natin sa Diyos ang paghatol sa nasa labas ng iglesia. Kung gusto bang magtagtas ang Diyos nasa labas ng iglesia, ano bang pakialam natin? Hindi naman tayo yung tagapagligtas. Kahit nga yung di sumasampalataya, pag gusto niligtas ng Diyos, pwede. tatanong ko lang Basahin natin ang unang Timoteo 4:10. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagbagal kami at nagpagsikap. Sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas ng lahat ng tatao. Lalong-lalo na sa mga nagsisi ng sampalataya. Ang Diyos ay tagapagligtas sa lahat ng tao, lalo na nagsisipalataya. Di pati pala yung walang panampalataya, kung gusto niligtas ang Diyos, anong pakialam natin? Bakit tayo hahatol? Kaya ang mga masasabi ko kapatid, hindi totoo na ang kaligtasan ay nasa relihiyon ng iglesia ng Diyos. Maaari rin maligtas yung nasa labas. Kailan? Basahin natin ang Roma 2:13. Sapagkat hindi ang nagtakapakinig ng kautusan ang siyang nagsisiganap sa harapan ng Diyos. Kung hindi, ang mga nagsisitatlima sa kautusan
ay aaaring mga ganap. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan at katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay na kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Yung palang mga hintil, walang kautusan, hindi narating ng Biblia, hindi narating ng mga pangangaral ng mga apostol, totoo. Yung mga taga-Ipugaw, ginagawa nila yung rice terraces 2,000 years ago. No? Actually, 4 years ago na nga yung umpisahan yung rice terraces eh. No? Eh, yung nangangaral sa Kristo sa lupa. Last 2,000 years na nakaraan, ano? Ibig sabihin, may mga Ipugaw na doon sa Benguet na gumagawa ng rice terraces. Yung nangangaral si Kristo. Eh, hindi naman narating yun yung Kristo yung lahat ba yun? Sa impyerno na? Basahin nga na muna natin ang kaparasong istorya, kapatid na Daniel. Ito po. Asian wall in the Venus city of Portia in eastern Ifugao, dated to be some 4,000 years old, point to early human settled in the province. Ifugao culture is the reputed 3,000 years old. The rice terraces are estimated to be taken 2,000 years to be built, to over the present day 400 square kilometers terrorist land. The anthropologists are divided on the pegging the exact age of the terraces. Oh, meron munang margin of error na 1,000. Eh kung 4,000 years ay na nakakalipas nung umpisa ng gawin yan ng mga rice terraces na yan, Po yung ganito. ibig sabihin, yung nangangaral si Kristo, may mga Ipugaw na doon sa Benguet. Tatanong ko lang po kung Eh hindi naman narating ni Kristo yun eh. Namatay na, wala na makakaligtasan yun. Hindi ganoon ang pananampalataya ng Biblia. Yung mga hintil na walang kautusan sa katutubo. Kung nagsisigawa naman ng mga bagay na utusan, ang mga ito na walang kautusan ay isang kautusan sa kanilang sarili na nagtatanyag ng mga gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso. Nakita mo kapatid, ang tao may yung instinct na pagiging makadiyos. Matuwid ang tao sa umpisa, nakokorap lang ng demonyo. Eh yung mga tao ay nakarinig ng aral sa Diyos, kahit yung mga hindi nakarinig ng kautusan, kung gumagawa naman ng kabutihan, yung bagay na kautusan, aariing ganap din niyang Diyos yun. Kaya masasabi ko sa iyo, no, maniniwala namin kapatid na ito, sa relihiyon na pinangangaral ko ay may kaligtasan. Sa pagtupag ng aral, sa aral ng sigurado sa Biblia, maliligtas ka. Pero sa labas, meron din kaligtasan. Ang ibig ko sabihin sa iyo, yung mga taong hindi narating ng Biblia, ay hindi natin dapat hatulan ng lahat yun ay mahahatulan sa apoy ng impyerno. Barahas na paghahatol yun. Ang kaligtasan ay nasa relihiyong sa Diyos. tatanong ko lang po At doon sa mga taong kahit walang relihiyon, hindi nakarinig ng aral, hindi nakarinig ng ebanghelyo, ay gumagawa naman ng kabutihan ng nasa utusan. Aaring ganap yon, sabi ni Pablo. Sana naunawaan mo ang sinasabi na sa Biblia, Luisito. Ang katanungan, Biblia, ang sasagot. Mga kwentong bibigal. Ngayon po, Davao City tayo. Sa kapatid na Jericho. Go ahead, Davao. Opo, kapatid na Daniel. Kapatid na Eli. Salamat sa Diyos at magtatanong. Sa dakong ito ay si kapatid na Ronel. Isang 30 years old, isang Katoliko. Narito po siya. Ako po'y nagpapasalamat na imbitahan sa pagtitipon na ito at binigyan ng opportunity ng nating daan. Tanong ko lang po, Brother Eli, doon po sa nakasulat ng Sumerian civilization, hinggil po sa creation. po yung ganito. Creation po ng ang earth ay human. Tatanong ko Totoo po ba yung naisulat nila sa clay tablet sa cuneiform? Sa cuneiform,
Yun po. At pangalawa pong katanungan, may posibilidad ba na yung nakasulat ng mga sinulat ng mga Sumerian sa lengguwahe nila ay yun ang pinagbasihan sa pagsulat ng Biblia? Yun lang po. Salamat. Alam mo kapatid, no? The truth in the Bible is not dependent on any book on earth. Ang katotohanang nakasulat sa Biblia ay hindi dependente sa anumang libro ng lupa. No? Although maaaring sabihin ng iba, yung mga hieroglyphics, yung mga cuneiform, yung script ay mas nauna pa sa pagkasulat ng Moises ng mga aklat ng Biblia. But I'm sure na the Bible o Biblia lamang ang merong very exact account on how the universe came into being. Actually, maraming mga ano yan eh, maraming mga mali yan eh. Itatanong ko lang. Yung paniniwala na mga nasa Sumerian text, tinatawag yan na the Sumerian creation myth. Yun nandun sa tablet in Nippur. Basahin nga natin ang kapiraso lang, kapatid na Daniel. The origin of the only human being to according sa ancient Sumerian text, pakibasa ng kapiraso. Sumer of the land of the civilized king flourished in the Mesopotamia, now the modern day of Iraq, around 4,500 BC. Their religious system was complex, one of comprised of hundreds of gods, according to the ancient texts. Its Sumerian city was guarded by its own god, and while humans and gods used to live there, the humans were servant to the god. Diyan pala makikita mo ng mali yan eh. Kasi ang paniniwala ng mga sa mga Sumerian texts, there are hundreds of gods. Alam mo sa Biblia, dapat natin yung magniwalang may isang Panginoon na lang na hindi marami. Isa lang ang pinanggalingan ng lahat ng bagay. Ang Diyos Ama lang. Unang Korinto, Kapitulo 8, versikulo Tatanungan ko po yung 6. ganito. Tatanong ko sa inyo. Ngunit sa ganang atin, may isang Diyos lamang, Tatanong ko lang po kung ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo sa Kanya. At isa lamang Panginoon, si Hesus Kristo. Sa pamamagitan niya, ang lahat ng mga bagay ay tayo'y sa pamamagitan niya. Gayunman may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan. Yung ang kaalaman niyan is only among the real people of God. Ang kaalamang isa lang ang Diyos na pinanggalingan ng lahat ng bagay. Si Kristo, bagamat na tinatawag ng Diyos sa Biblia, hindi sa Kanya ang nanggaling ang lahat ng bagay. Mismo siya galing sa Ama. Sabi ni Kristo, ako'y nanggaling sa Diyos. 13:3 ng Juan. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay ng Ama, ang lahat ng mga bagay sa Kanyang kamay, ay siya'y nanggaling sa Diyos. At sa Diyos din, para roon. Sa 14 ng Juan pa rin, ay sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na galing siya sa Diyos. Kaya, lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Isa lang ang Diyos na pinanggalingan ng lahat ng bagay. Ngayon, wala sa lahat ng taong kaalaman yan o sa makatuwid. Itatanong ko. Maraming taong magkakaroon ng ibang kaalaman kaysa sa nakasulat sa Biblia at isa na nga yun ng mga Sumerian na ang Diyos nila ay daang-daan. Gaya rin ng mga Griego, marami silang Diyos. Yung mga Roma, marami silang Diyos. Yung mga sa Asia naman, marami din silang Diyos. Kaya there are numerous gods being named among the Gentiles. Kaya ang masabi natin ngayon na tinatanong mo, totoo ba yung nakasulat sa Sumerian? Sa Biblia speaking, kapatid, speaking of logic, everything should have came from only one. Ang sabi ng Diyos, ako
ang pasimula. Ako ang una. Pag sinabi ang una, hindi niya sinabing marami kami na una. Hindi ganon. Ako ang una. Ako ang huli. Basahin natin ang 49 ni Isaias. Ilang halalahanin ang dating na bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba man maliban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas ng mula sa pasimula at mula ng walang unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Ay maliwanag na siya, walang kapareho yan. Bakit? Ang kanya lang ang galing ang lahat ng bagay, walang ibang gaya ko. Miski ang anak, tinatanggap niya anak na hindi siya eksaktong gaya ng ama. Basahin natin ang 14:28 ng Juan. Narinig niyo kung paanong sinasabay ko sa inyo. Papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y magkakagalak dahil ako'y papasa Ama, sapagkat ang Ama lalong dakila kaysa sa akin. Father is greater than I. Ayan. Kaya lahat ng bagay ay nanggaling sa Diyos. Pagka paniniwalaan natin yung Sumerian script, alabagin natin yung sinasabi sa Biblia. Alam mo kapatid, ang tao kinausap ng Diyos sa humanity ang mga Hebrew. Yung lahi ni Abraham. Kaya doon ka makakuha ng tamang impormasyon. Hindi pa sa ibang lahi. Sana naunawaan mo ang aking sagot sa iyo, kapatid. Maraming salamat sa iyong... kung gusto mo pahabain ang sagot, meron pang isang tanong, no? May posibilidad ba ang mga nakasulat sa mga pinakaunang civilization ang naging basehan ng pagsulat ng Biblia? Ang pagsulat ng Biblia ay nasa mga Hebrews, kapatid. Walang ibang nasyon sa mundo na pinagkatiwalaan ng Diyos ng lahat ng divine information maliban sa mga Israelita. 9:4 ng 5 ng Roma. Na tapang Israelita na sa kanila ang pagkukup at ang kawalhatian at ang mga tipan at ang mga pagbibigay ng kautusan at ang mga paglilingkod sa Diyos at ang mga tagapagpakuan na sa kanila ang mga magulang at sa kanilang mula ang Kristo ayon sa laman na siyang lalo sa lahat. Diyos na maluwalhati magpakailanman. Siya nawa. Maliwanag yan kapatid, sa Israelita manggagaling, hindi sa Sumerian, hindi sa Chinese, hindi sa Hindus, sa mga Israelita. Sana unawaan mo ang sagot ko kapatid. Magandang gabi sa iyo at mga taga dyan sa Bahada, Davao City. Salamat po sa mga taga Davao. Balik po tayo sa Araneta, kapatid na Rolano Ocampo o kapatid na Daniel. Ang magkatanong po ay si kapatid na Bernadette Benavides, isang Katoliko. Magandang gabi po, Brother Eli. Nagpapasalamat po ako dahil nagkaroon ako ng pagkakataon ng pagtanong sa inyo. Ang tanong ko po, ang Diyos po ba pasensya na po. Ang Diyos po ay nagpaplano sa bawat sa atin o may kanya-kanya po tayong plano sa atin na siya lang ang naging gabay ng mga plano, naging desisyon natin? Kung meron po talagang plano sa bawat isa sa atin, bakit po natin malalaman na yun po talaga ang kanyang plano at kung ano po talaga ang plano sa atin? Yun lang po ang plano sa atin, magkakasama tayo sa paraiso. Yun ang talagang plano niya. Sa 1:4 hanggang 5 ng Efeso, kapatid. Ayon sa pagkapili niya sa atin bago tinag ang sanlibutan upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig na tayo'y itinilagyan niya ng una pa sa pagkukup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo sa ganyang kanya. Ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Yun ang kanyang kalooban, yun ang kanyang gusto, yun ang kanyang plano na tinalaga tayo ng kupupin. Kaya tayo nilikha ng mga tao para magtamo tayo ng pagpupukup sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Na yung plano na yun,
Yun ay bago pang tinatag ang sanlibutan. Nauna sa mundo yun. Tatanungan ko po yung Nalilikha siya ng tao, gagawin niyang tagapagmana ng buhay na walang hanggan to enjoy life eternal with Him, eternity in paradise. Yun ang plano niya. Kaya lang, lumuha na muna siya ng mundo, ginawa niya lahat ng kailangan ng tao para mabigyan ng tao ng free will, ng kapangyarihan, para sumunod, para kung makakasunod ang tao sa pamamagitan ng free will sa kautusan ng kalooban ng Diyos, maging worthy tayo na maging karapat dapat tayo makakamit ang plano ng Diyos para sa atin. Ngayon, tayo ba meron din pa tayong plano sa ating sarili? Kung ikaw ay tao sa Diyos, no? Nagpapailalim ka sa Kanya. Kahit anong gusto mo, gagayad niya. Basahin natin ang 16 ng Kawikaan, versikulo 9. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Kumakatha ka ng katla ng plano ng iyong gagawin, ng kurso mo, kung ano mga gagawin mo. Pero pag ikaw ay kumikilala sa Diyos, itutuwid ka niya ang iyong mga hakbang. Siya yung guiding factor to attain glory and triumph in life. Siya ang guiding factor. Kaya lang, hindi lahat ng tao ay ginaguide ng Diyos. Tatanong ko sa inyo. May mga tao kasi ayaw sa Diyos. Gusto kay Satanas. Kaya yun, bahala sila sa sarili nila. Basahin natin ang 5:15 ng unang Timoteo. Sapagkat ang mga iba'y nagsibaling na sa hulihan ni Satanas. Yon, pumunta na sa kampo ni Satanas eh. Ang Diyos, gusto niya i-guide tayo. Pero, pag pumupunta ka doon sa kaaway niya, ay papabayaan ka niya roon. Gagawa siya ng paraan para ikaw ay maligtas, mapabuti. Pero kung talagang willfully ayaw mong siyang kilalanin, ay hahatulan ka ng Diyos. Dadalhin ka sa kampo ni Satanas, papabayaan ka na. Basahin natin ang 2 Tesalonica 2:11. At dahil dito'y ipinadala sa kanya ng Diyos ang maggawa ng kamalian upang magsipanwala sila sa kasinungalingan, upang manghatulan silang lahat na hindi nagsinanampalataya ng katotohanan, kung hindi nalugod sa kalikuan. Kapag ayaw mo na ng katotohanan, papabayaan ka niya. Sabi nga sa English, for this cause God shall send them strong delusion that they should believe in a lie. Napupunta na sa delusyon yung mga taong ayaw ng kabutihan, gusto kasamaan. Ang aasahan mo na lang doon, puro delusyon, puro mali, puro kasinungalingan. Basahin natin ang 3:19 ng Juan. At ito ang katotohanan na naparito ang ilaw ng sanlibutan. At inibig pa ng tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. May mga tao dahil sa mga ginawang masama, mas gusto pa yung kadiliman kaysa ilaw. Mas gusto pa nilang yung mali kaysa tama. Mas gusto nila yung masama kaysa kagaya ng mga drug addict, no? Yung mga drug addict, yung mga drug pusher, ayaw na yung tama eh. Kasi kung drug pusher ka, ayaw mong tama. Hindi kayo nagpupush eh. Paano masisira ng buhay ng tao eh? Pag wala ng pambili ng drugs, magnanakaw ka eh. Papatay na yan. Masisira na ang pamilya. At merong ganun. Kasi ayaw nila ng mabuti dahil gawa nila ay masama. Sana naunawaan mo kapatid na Bernadette. Salamat po, Bernadette. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Mga katanungan nyo, Biblia ang sasagot. Mga kwentong biblikal, Biblia ang sasagot. Hanggang sa muli. Salamat. Sana huwag niyo makalimutan mag-subscribe dito sa aking channel, Biblia ang sasagot. Marami pong salamat. Ang katanungan ko po ay ganito. Tatanong ko sa inyo. My question is, Itatanong ko lang ho. I just want to ask, Tatanong ko lang po kung
Itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawas, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Ang katanungan ko po ay ganito. Tatanong ko sa inyo, My question is, itatanong ko lang ho, I just want to ask, Tatanong ko lang po kung